Magandang gabi po. Meron kaming live vlogging ngayon ng aking partner na senatorial vet ng Bunyog Pagkakaisa Party na si David D. Angelo. Isa po siyang staunch, matinding at nag-aadhika patungkol po sa ating kapaligiran. So, ito po siya ay aking partner sa Senado. Pag manalo kaming dalawa, di magpa-partner kami. Pero ngayon, ang pag-usapan namin sa ngayon ay patungkol sa na ako spokesman ni Percy Lapid ng pagkamatay niya at ang issue tungkol sa pagdeklara sa akin ng nuisance. Ibig sabihin pag nuisance ay wala kang dalisay na hangarin para tumakbo ng senador at yung gawain lamang, ang pakay mo ay gibain o insultuhin lamang ang proseso ng eleksyon. So iyan ang akusasyon na sinampa ng Law Department ng COMELEC laban sa akin. At yung sinampang iyon ay ibig sabihin hindi pa naman ako kumbaga hindi pa naman ako nadeklara na nuisance, kung hindi ay ano pa, magiging kaso pa yan. So sasagot pa ako, antayin kong summons at pag sumagot ako, magdidesisyon ang COMELEC na in-bank o division kung ano. Pero ang problema niyan kapag pumunta si Braxy, magandang gabi. Ang problema ko kapag si Erwin Garcia ang isa sa mga magdedesisyon sa division na yun, ay magpa-file talaga ako ng motion na ipa-inhibit siya, na ilipat sa ibang division. So, yan ang ano natin, magiging proseso nito. At kung matalo man ako, mag-appeal ako, mag-file ako ng motion for reconsideration sa COMELEC na kabuuan. Ang tawag diyan en-banc, no? Pagkatapos kung matalo pa rin ako, akyat po ako sa Supreme Court at aking hingin muna sa Supreme Court na pansamantala utusan ang COMELEC na ilagay muna ang pangalan ko sa official ballot habang nagtatakbo yung kaso ko sa Supreme Court. At akin lang maibibigay sa inyo na isang positive mode or assurance ay sigurado po ako na mananalo dito sapagkat po ay malayo po sa batas na kinakailangan ng batas ang ginamit ng dahilan para ako ay ideklarang nuisance. At kung magdeklarang nuisance ay sasabihin na ngayon ay matatanggal ang pangalan ko sa listahan ng kandidato. Pero hindi po yan mangyayari sapagkat po ay masyadong malayo pong ginawa nilang dahilan. Ulitin ko lang, ano bang dahilan ginawa nila? Na ako raw po ay walang intensyon na tumakbo na maayos para pagkasenador. Para mapatunayan nila yan, ginamit nila ang katotohanan na ako ay na-disbar ng Supreme Court sa isang decision nito na may petsa na October 4, 2022. So ngayon, ang kanilang argumento, dahil na-disbar daw ako, ay magdadala lang ako ng kasinungalingan at maghasik ng lagim kung maupo na ako sa Senado. At ang Senado po ay sa kanila ay sagrado para diyan po kasi pipiliin kung sino ang magiging Pangulo ng bansa. At hindi ako karapat-dapat doon. Kaya wala po akong hangarin kundi bababuyin ko lamang daw ang eleksyon ng pagkasenador. Yun ang sinasabi nila. So, isa pa, at dahil daw nung nagsumagot ako, nang tinanong ako, ikaw ba ay disbarred? Opo, sinagot ko opo. Pero sinabi ko, ito naman po ay aking tinitingnan na isang medalya ng kagitingan o Medal of Valor. Anong masama ron? Diba? Walang masama. Diba? O, yan. So ngayon, kung walang masama, ang ibig sabihin nun ay talagang I take pride. Pinagmamayabang ko pa kung bakit ako na-disbar ay dahil naman resulta ito ng pakikipaglaban ko sa korupsyon at nagresulta ang laban na ito sa aking pagka-disbar. So, kumbaga, sinakripisyo ko sarili ko para lumaban doon sa kanunay sa korupsyon. Ang pangalawa, sinabi rin daw nila na ako ay sinabi nila na ako ay parang out of this world. Kumbaga, parang nabuo na ata si Toto Kausing.
kasi nang tinanong ako kung mag-appeal ako, sabi ko, oo, at kung kinakailangan, papunta ako sa United Nations Committee on Human Rights. Sinasabi nila, gusto nila palabasin na mali daw yun. So, ito, papasok ko na ngayon yung joint vlogging namin ni David D. Angelo para makilala na siya. Ito po yung kanyang adhikain. Sabi lang magandang bukas sa iyong mararating. Tanggalin ang takot na dinadain. Kung nangangamba sa gitna ng dilim, hindi ka nag-iisa. Asahan mo na siya ay dadating. Yes, mga kaibigan. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood sa atin ngayong gabi. Ayan. Ngayon po ay Huwebes, hindi tayo nakapag-live kahapon kasi naman, siyempre, birthday natin. Palakpakan naman natin ang lahat na kasabay nating nag-birthday mga kaibigan. So ayun, mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero shout out po sa inyong lahat dyan, no, mga kaibigan. No, sa buong Pilipinas, no, shout out po sa inyong lahat. At ito nga po ang mga nagbabagang balita ng mga kaibigan. Ang COMELEC, lagdag pa yung headset. Ang COMELEC po ay nag-release na mga kaibigan ng listahan, no, ng mga unang initial list. Initial, yan po niliwanagin natin mga kaibigan, ha. Nag-release po sila ng initial list. Ito po, yung initial list ng mga sinasabi ay makakasama sa balota, no? Pero yan po ay siyempre depende pa kung ito po ay may mga disqualification din na ipapayad sa kanila at iba pa. So ito po yung initial list, hindi na natin iisa-isahin kasi baka parang pinangampanya ko na sila, no? Mahirap na. So yan, ayan po yung mga initial list, no? Andyan, siyempre makakilala na natin na nandyan. Ayan, yan, si Teddy, nakikita natin. Si Teacher Franz, andyan. Siyempre, inyo pong pangalan, ang ating lingkod, andyan po, D'Angelo David Delano. Yan, salamat, napasama tayo mga kaibigan. No? Under Bunyog Pagkakaisa Party List. So, ayan po, kasama din si Calyodi de Guzman. Ayan, nakasama siya sa list, no? At iba pa natin kasama ito sabi ko kay Attorney Luke, no? Sabi ko, Attorney Luke, dapat ilagay mo yung ano mo dito, palayo mo dito, dapat Espiritu Renesio Junior Luke. Parang gano'n, dapat yung palayo nandun para kilala kang Luke Espiritu, baka hanapin ka. O asan dito si Luke Espiritu? Ayan, nandito si Renesio. Ayan, Attorney Luke, dapat na ilagay niya yung ano niya doon, yung palayo niya doon. So ito po mga kaibigan ay 66, no? 66 na kandidato na napasama. Pero ang isa mong nakakapagtaka dyan, mga kaibigan, ay hindi po, no? Hindi napasama. At ito ay ating mariing kinukondena bilang kasama ng Bunyog Pagkakaisa at naniniwala, no, doon sa kapasidad ng tao na makakasama natin ngayong gabi at pag-uusapan natin kung anong nangyari. Naniniwala tayo sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga tinatawag natin na pagtulong, no, sa mga mahihirap nating kababayan para makamit ang ustisya. Pero siya po ay sinabihan o nasabihan haba ng sulat, napanood ko yung live niya kanina nung live niya na ang haba na nakalagay na isa daw nuisance candidate. Without further ado mga kaibigan, i-welcome po natin sa ating live ang aking kasangga, no, kabahagi, criminal justice, tayo environmental justice. Welcome po ninyo ngayong gabi si Engineer Toto Bunyog Kausing. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig namin, lalo na sa mga tagapakinig lagi ni Dave D. Angelo. At kami po ay dito para ilahad namin kung ano meron kami, kung anong totoo sa amin, anong may problema kami, anong issue. Pero nevertheless, at the end of the day, binibigyan ko lamang kayo ng assurance
o pagsisigurado na hindi kami aatras. Ganun po kami kung lumaban. Kahit maganda nga yung pangalan ni ni Mr. De Angelo, David. Ang kalaban namin Goliath. Kaya ito ang bitbitin ko, itong panlaban ko sa Goliath. Hindi Ang tayo Goliath na si George Erwin kapatinan. Garcia. So anyway, Engineer Toto, ayan. nais ko muna May batiin batiin. muna natin. Sige, batiin mo muna sa side mo. Batiin Sige, ko go muna ahead. mga subscribers ko, no? Si Itud, tapos si J. Ismael Paras. Sabi niya, Comelec loves criminals. Tapos Cristita Pillarada. Yan. Tapos si Emmanuel Iranes, taga Romblon. Sa niya insulto sa amon nga Ilonggo kasi Ilonggo ako, Dave. Tapos Doming Ligario, maayong gabi from Tanawan. Sa Braxi. Tapos iyon na muna babatiin ko. Sige sa inyo naman pa mag-umpisa. Mga nanonood sa atin, andyan si ayan, sabi ni Roylan Marlang, magandang gabi Sir David De Angelo and Engineer Toto Kausing. Tapos ito may tanong, hindi po to galing sa amin baka kami ma-libel dito. Sabi niya, ayan, basahin niyo na lang mga kaibigan andyan. Sabi niya, ask ko lang po kung ano daw ang mga taga law department ng Comelec. Ayan, hindi po yan galing sa amin Galing po yan sa viewers. And Engineer Toto, ayan, right straight to the point. Ano ba yung kahapon, di ba, hinahanap ko. Actually, bago ko hinanap yung pangalan ko, una kong hinanap yung pangalan mo. Sabi ko, parang may mali ka ako sa listang ito. Parang ano ba to? Totoo ba to? Binerify ko kasi baka mamaya maling list yung kinikita ko. Ano ba yung nangyari? Paano bakit nawala? Ano yung naging dahilan? At naka-receive ka ba ng something mula sa Comelec? Hindi ganito. Nung, kung maalala mo, October 16. So, that was the day ng mga Miyerkules. So, may nag-message sa akin, nagpadala ng balita sa Inquirer at saka Philstar at iba pang balita. Binibigay sa akin ang listahan ng inanunsyo ng Comelec at tinignan ko, wala yung pangalan ko. Tapos, an hour later, pagkatapos ng oras, ay nakatanggap naman ako sa aking email ng isang sulat galing sa Law Department ng Comelec na pag binuksan ko, ang kopya niya ay petition for declaration as nuisance candidate. Ako yon. Tapos nung binasa ko, ang naging dahilan nila, ako raw ay walang dalisay na hangarin na tatakbo pagka-senador. Kumbaga, gusto nila sabihin na gusto ko lamang lulukuhin ang ating halalan at ang halalan natin ay sagrado. Kundi bibit-bit lamang ako ng isang masamang pangalan sa election. So lulukuhin mo daw yung halalan? Parang hindi naman. Sa dami ng ginawa mo, manluloko ka pa ba ng halalan? Parang, diba? Well, nonsense, yan nga sinasabi ko, sa ganitong ginamit nila lulukuhin at yung isite ko mamaya ng kanilang justification kung bakit lulukuhin ko ay napakalayo po ang rason nila. Alam mo, meron kaming lingwahe na sa mga abogado, kapag sumasampa ka ng kaso, mayroong mga rason na pilit. Kahit hindi klaro, pinipilit. So, overstretching the limit. So ngayon, bakit nila sasabihin na ako ay walang hangarin na tatakbo na dalisay para sa pagkasenador? Hindi nga pinag-usapan kung mananalo tayo o matalo. Hindi nga pinag-usapan kung popular ka o hindi. Hindi pinag-usapan diyan kung may independyente ang kandidato o hindi. Hindi rin pinag-usapan diyan ang kandidato kung may pera o wala. Kung bakit ko sinasabi niyan ay nung 2019 po, kasamang Dave, ay may desisyon na si Justice Francis Hardeliza na sa kaso ni Norman Cordero Marquez na binasura ang kanyang kandidatura pagka-senador ng Comelec. Ang rason, he cannot mount a national campaign. So ibig sabihin, pag sinabi mo, he cannot mount a national campaign, ibig sabihin po yun ay dinidiscriminate na nila ang kahirapan, ang mga mahihirap. So everybody must be the same in the eyes of the law. Hindi mo pwede sukatin ang yaman o ang kahirapan para lamang mamimigay ka ng pabuya mula sa pamahalaan. Kaya sinabi ng Supreme Court sa ballpen ni Justice Francis Hardeliza,
You cannot use money or poverty or property as a basis for the benefit of in order to exercise the freedom of suffrage. Freedom of suffrage kasi tinatawag dyan sa Article 4 ng Constitution natin ay naglalagay dyan na may karapatan kang bumoto, may karapatan ka rin magpaboto. Ganon ang sinasabi dyan. So hindi pwede sukatin sa yaman ng tao o sa kahirapan ng tao para lamang mapabigyan mo siya yung karapatan niya na maigaganap niya na siya'y tatakbo kahit sa anong posisyon. So 2019 po yan. Tapos nagkaroon naman ng 2022 election, nagsampa rin ng kandidatura uli si Norman Cordero Marquez. This time, pagka-senador pa rin ang tinakbo. This time, binasura ulit ng COMELEC, nuisance na naman siya. Ang rason na ginawa ng COMELEC, number 1, siya ay hindi kilala, kundi kilala lamang siya sa kanyang barangay. Tapos, hindi nga siya kilala sa buong Pilipinas. Number 2 na rason na ginamit nila ay siya ay walang partido. So, number 3 na rason niya ay hindi napatunayan ni Norman Cordero Marquez na siya ay may genuine intention para tumakbo pagka-senador. So ano naman ang sagot ng Supreme Court sa panunulat ni Justice Singh? Sinabi niya, inulit nyo lang, binago nyo lang ang pangalan. Kung ang ginawa nyo kay Mr. Norman Cordero noong 2019 na ginamit ninyo ang kanyang kahirapan para niyo siya i-disqualify, dito sa ngayon, pinag-usapan natin, kahirapan din ang issue kasi sinasabi nyo hindi kilala. Sinasabi ninyo walang certificate of nomination and acceptance, wala siyang partido. Tapos sinasabi ninyo, hindi napatunayan ni Norman Cordero Marquez na siya ay may intensyon. Sinabi naman ni Justice Singh ganito yan, bawal mo susukatin ang karapatan ng tao, ng Pilipino, sa karapatan sa pagtatakbo, kahit anong pwesto, kung susukatin mo kung siya'y may partido o wala. Bakit? Ang karapatan po para tumakbo sa kahit anong posisyon ay binibigay sa tao, hindi sa partido. Wala namang senador na partido So, ngayon, paliliwanag niya gano'n. Next, sinabi na ba ni Justice Singh, hindi nyo pwede sukatin yung tao na kung may genuine siya intention o wala, nang dahil lamang sa hindi siya kilala. Sabihin nyo, kilala lang siya sa kanyang barangay, pero sa ibang lugar ng bansa ay hindi siya kilala. Kung susundin natin yan, sabi ni Justice Singh, di-reduce natin, ginagawa nating baboy ang ating sistema ng eleksyon. Bakit? Gagano niyo popularity contest? Hindi naman ito popularity contest. So, sunod na pangatlong punto, sinabi ninyo na hindi napatunayan ni Norman Cordero Marquez na siya ay may intensyon na dalisay para tumakbo pagka-senador. Sabi ni Justice Singh, mali kayo. Hindi nyo pwede hanapan ng ebidensya si Norman Cordero Marquez na magpapatunay siya na siya ay may totoong hangarin para tumakbo pagka-senador. Bagkus baliktad, kasi kayo COMELEC ang nag-akusa, kayo ang dapat magpalabas ng ebidensya na hindi sa karapat-dapat. So, ganun po yun. So, ngayon, ano ang, ikumpara ko ang kaso natin, sabihin natin mahirap tayo. Si Norman Cordero Marquez, mahirap, pero sinabi ng Supreme Court, mali, hindi niya pwede i-disqualify. Sunod, ang kaso naman niya, patungkol naman sa wala siyang partido, lamang tayo, may partido tayo. Tapos sa issue naman na popular, hindi na nga pinag-usapan na popularidad din. Kung tayo sukmed tayo, marami na rin nakakilala sa atin kahit hindi gano'ng karami sa in-expect subscriber pa lang, 18,000 na sa Facebook. 63,000 sa YouTube. O paano hindi nakikilala, di ba? So gano'n lang, ibig sabihin, wala po, malayo ang rason nila. Tapos kung gagamitin nilang rason na dahil na-disbar ako, ang layo naman, bakit? Wala namang batas na nagsasabi kung na-disbar ka, bawal ka na tumakbo pagka-senador. Tapos sasabihin nila, kung na-disbar daw ako, ay magkalat lang daw ako sa Senado. Tika muna. Kung magkalat, sino sa amin nagkalat? Si Robin Padilla, kumakain, sumusuklay ni bigote. Paano ba yun? Engineer Toto, yung napanood ko yung live mo kanina, nabasa ko yung dalawang point doon na parang medyo gusto kong magalit na bakit ganun yung rason. Una-una,
ang isang point doon sa pinadala sa iyong sulat ay ikaw daw ay na-disbar at parang hindi na pwedeng pagkatiwalaan kasi ang Senado daw ay sacred, blah blah Oo, blah, ganun nga. jumping point daw ng mga presidente at vice-presidente, kung ano man. At Mm. pangalawa ay yung sinasabi nila na parang all about you, na parang hindi ka pwedeng pagkatiwalaan niya kasi yung antics mo, ayun, naalala ko, yung antics mo daw doon sa pagsasalita mo nung pag-file mo ng candidacy, na pinagmalaki mo daw yung disbarment mo at magpa-file ka pa daw ng parang case sa United Nations. Anong masasabi mo dito? Parang hinanapan lang ng rason eh. Alam mo, naghanap sila ng rason. Ang problema naman, ignorance of the law naman ang nangyari sa kanilang mga abogado na yun. Anyway, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. And because of that ignorance, I will use that to file a disbarment case against all lawyers who sign. Anyway, ganito po yun. Sa sinasabi ni Ka-Inso, Attorney Inso Recto, walang karapatan ni Toto Kausing yan na mag-claim siya na kanyang medalyang kagitingan yung kanyang pagdidisbar sa kanya dahil yan ay resulta ng pakikipaglaban niya sa korupsyon. So whatever it is, basta kay resulta ng pakikipaglaban dahil mahal ko ang bayan, para kang isang sundalo na lumaban ka sa giyera para sa Pilipinas at ikaw namatay. Ganun po, at magiting naman ang iyong pinakita bago ka namatay. Ganun po yun ang medalya ng kagitingan o Medal of Valor. So may mali ba doon? Kaysa magbumukmok ako, iiyak ako dahil na-disbar ako, nawala na ako ng trabaho, lahat-lahat na nga, hindi na nga ako makapag-appear sa korte dahil doon. Tapos lalaitin pa ninyo ako. Alam mo, napakasakit, Kuya Eddie. Disbar na nga, nuisance pa. Ayan ang masakit. Sa kakarapatan mo, I mean, it's your right to say whatever you like. It's your freedom of expression and it's not a mockery of whatever, di ba? Correct. Pagkatapos naman sa apila naman partner na David Di Angelo, ang United, hindi ata nila alam na sa United Nations Commission on Human Rights, sa United Nations, marami silang tinatawag na committee. Isa sa committee diyan, nag-entertain ang United Nations ng mga reklamo mula sa lahat ng tao, mula sa buong mundo. Kasi alam ng United Nations, kapag human rights ang pag-usapan, ay marami sa mga tao sa iba't ibang bansa na naaapi at hindi nakakakuha ng katarungan. Hindi ata nila alam na mayroong reklamo, pwede ka makapag-file, internet filing lang eh. So ang puntos ko doon, sa totoo lang, dito elaborate ko na ngayon. Ganito po yun. Ako'y dinisbar sa rason na ayon sa investigating commissioner ng IBP or Integrated Bar of the Philippines na si Gilbert L. Makatangay, ay nagsinungaling daw ako sa pagsasabi na chairman ng Bids and Awards Committee itong lalaking nagngangalan na Jakia A. Lau. Ngayon, sinabi niya na wala raw akong basihan. Ang didepensa ko dyan na sinumiti ko na hindi man lamang tiningnan ni Attorney Gilbert L. Makatangay ay ang artikulo mismo ng Philippine Center for Investigative Journalism na kung saan nakasulat na si Jackie A. Lau ay chairman ng Bids and Awards Committee sa mga proyekto, sa mga supply na binigay doon sa isang kontraktor na pinapaboran nila lagi, na ito ay Tacorong Fitmart Mall. So ngayon, ang sinabi pa nila na wala raw, na nagsinungaling ako dahil daw may certification naman itong isa sa kinasuhan ko na tumigil na daw ng pagiging chairman ng Bids and Awards Committee si Lau. Pero nagtumigil siya sa certification na nakalagay mula noong September 12, 2017. Pero how about the transactions? Kasi hindi lang isa to transaction, marami. Yung transactions na June at July 2017 ay siya rin ang Bids and Awards Committee chairman. In other words, hindi ako nagsisinungaling. Pangalawa na argumento ko kay Attorney Gilbert L. Makatangay, kasi siyang investigador na inassign ng Integrated Bar of the Philippines, ay sinasabi ko bakit hindi nagsampa ng libel case itong si Jackie A. Lau
laban sa Philippine Center for Investigative Journalism at laban din sa ABS-CBN, laban sa GMA7, laban sa Mindanao News Network. Kung nagsasabi siya ng totoo, kung nagsasabi siya na kasinungalingan na kung tawagin na siya ay chairman ng Bids and Awards Committee. Kung hindi siya nagsampa, ang ibig sabihin, inaamin niya na rin ang katotohanan na siya Bids and Awards Committee chairman. Kahit man yan sa ganun na marami kong ebidensya, ay nagdesisyon itong Attorney Hilbert L. Makatangay na nagsinungaling daw ako nang sinabi ko sa aking reklamo na si Jackie Ilaw ay chairman ng Bids and Awards Committee. Itong desisyon ito ni Gilbert L. Makatangay, pinanghawakan ito ng Board of Governors ng IBP. Pero ang Board of Governors, hindi nila tinanggap ang rekomendasyon ni Gilbert L. Makatangay na isuspindihin ako ng 6 na buwan. Pero ang ginawa ng Board of Governors, binaba nila sa reprimand lang, kumbaga tapik sa balikat lamang. Ay, huwag mo nang ulitin na dapat ganun lang reprimand. So ngayon, pagkatapos noon, ang pinadala ng Board of Governors sa Supreme Court. Ito naman ang Supreme Court. Nakita na nila na reprimand lang, inangat nila sa disbarment. Ang rason nila, dahil may isa pa akong kaso dati na ako ay nasuspindi ng 1 year. Ang kaso na nasuspindi naman ako ng 1 year, bunga naman yun sa pakikipaglaban ko ng marubdob para sa kliyente na babae na niloko ng isang lalaki na nagpakasal siya, pinakasalan niya yung babae na client ko na kahit may asawa na dati yung lalaki. So in other words, biktima yung kliyente ko ng bigamy. So ngayon, ang problema pa doon ng lalaking yon ay iniwanan pa yung anak, hindi binibigyan ng suporta. So ngayon, may lakas loob pa. Nakapakabastos pa, nagsampa pa siya ng annulment. Siya pa yung lalaki magpapaanal na siya nga nagpakasal na pangalawang asawa niya na. At gusto niya palabasin na yung babae ay talagang shotgun wedding, pinikot lamang daw siya. So dahil doon, umiiyak sa akin ang client ko. So ang ginawa ko naman, sa bugso ng aking damdamin, ay pinost ko rin sa Facebook yung reklamo ng lalaking iyon na nagpapaanal siya ng kasal doon sa Bataan. So dahil doon, nasuspindi ako na 1 year, although okay na yon. Ngayon, dahil doon na nag-desisyon ng Supreme Court na ako i-disbar, ginawa nila akong poster boy. Sample kasi nagpalabas na ngayon Supreme Court ng kautusan na mula ngayon lahat ng abogado kailangan magiging maingat kayo sa social media. Ako lang kauna-unahang abogado na naparusahan dahil sa social media. Kumbaga, narate ko na lahat, wala po akong ginawang kabulastugan. Hindi ako nagnakaw ng pera ng client, hindi po ako nangagaw ng asawa ng iba, hindi po ako kagaya maraming abogado po na nangagaw ng asawa ng iba. Tapos hindi rin ako yung maraming abogado na hindi ko ginagawa yung ginagawa nila na pinipiki ang pirma ni notaryo, nalipat, nawala yung mga lupa ng kanilang mga client sa mga deed of absolute sale, nalipat na sa ibang tao. So ganun po, wala akong ginawa ng ganun. Kaya I'm so proud. Bakit ako na-disbar? I'm so proud because I have fought for the land, I fought for the country. That was my patriotic act. And because of that patriotic act, nawalan ako ng trabaho. Pwede na ako mamatay doon kasi wala na akong sweldo eh. Sino ba naman ang makatayo? Pasalamat nga sila, hindi ako nag-suicide. So totoo, aminin ko sa inyo. Nung sa loob ng 6 na buwan na yun, nawala na akong trabaho. Gutom at gusto ko na magpakamatay. Pero hindi dapat yun ang magiging solusyon. Bagkos, nakamove on ako sa tulong ng mga kaibigan na lagi akong sinasabihan, hindi lamang yan ang katapusan ng mundo. At ang masakit pa dito, kasamang Dave, ang nanay ko namatay dahil sa pagka-disbar sa akin. February 1, 2023, inanunsyo yung aking disbarment. Ang nanay ko na nakita niyang nabasa niya sa TV, bigla na lang humiga, hindi na nakatayo sa loob ng 6 na buwan hanggat sa June 21 ay namatay na siya. Ang nailala ko siya umuwi ako from Metro Manila to Coronadal City para lamang bantayan siya. Tapos pero malakas pa rin ang loob niya, siya nagpapalakas ng loob sa akin. Sabi niya, huwag kang mag-alala.
tinanggalan ka lang nila ng lisensya pero yung utak mo pagka-abogado hindi nila natatanggal. After all, may lisensya ka pa rin na ikaw ay isang civil engineer na hindi nila kayang kunin sa iyo yun. So ganoon ang yung mga sinasabi ng aking nanay kahit mahinang-mahina na siya, yun naman nagpapalakas sa akin. Kaya hanggang ngayon, nakakangiti ako. I'm even going to the extent of claiming to the whole world that I got this highest medal of honor, and that is the Medal of Valor. So siguro, naintindihan nyo na ngayon kung bakit saan ako ngayon. Yan naman po. Ito naman po ay resulta ng aking genuine at hindi po ako patago na klaseng tao na pag tama ay pinagsisigaw ko talaga na tama. Kaya dahil sa pinagsisigaw ko na tama, nagsampa po ako ng kaso ng plunder. Ang medyo pagkamali ko lang doon, dapat sinampa ko muna sa ombudsman bago ko nilagay sa Facebook. Ang nangyari, inuna ko sa Facebook bago ko sinampa sa ombudsman. So, well, that is a lesson learned that should never happen again. Ngayon, ang aking pong dahilan niya kung bakit ako mag-apila, ganito po yan. Magsisimula tayo sa tinatawag na prinsipyo. Walang sinuman ang pwedeng parusahan kung walang batas na nagsasabi na paparusahan ka sa ginawang bagay na yan. Sa English pa, no one shall be punished if there is no law punishing that act. Kung sa Latin pa, nullius crimen, nulla pena sine lege. So, ngayon, sa panahon na yung pinarusahan ako ng disbarment, ay wala pong nakalista ng listahan kung ilang buwan ba ang parusa na suspension o dapat ka ba i-disbar. Wala pa po yan nakalista sa tinatawag naming Code of Professional Responsibility. Pagkatapos na ako na-disbar, saka pa lang nagkaroon, nagiging CPRA na, naging Code of Professional Responsibility and Accountability. Doon nilatag na ng Supreme Court, may parusa sa first offense, second offense, third offense. So ngayon, ang manner sa Section 39 doon, manner of imposing penalties, nakalagay kung meron kang dating suspension, magiging aggravating circumstance para sa iyo. At kung nagkasala ka uli, ipaparusahan ka ng ×2 ng pa-suspension na ipapataw sa iyo. Paano mo mata-×2 ang reprimand? Alam naman natin ang reprimand, tapik sa balikat. Hindi ka pwede na tatanggalin sa suspension. So, paano mo i-×2 yung reprimand? So, ibig sabihin, nagkamali ang Supreme Court doon sa pagparusa sa akin sa disbarment kasi ayon sa sariling batas mismo ng Supreme Court ay ×2 lamang ng suspension kung suspension ang binigay sa akin. Pero ang nangyari, ×2 ng reprimand ba ay disbarment? Kaya dahil sa ganon, let me announce it to you that I am writing again an appeal to the Supreme Court to reconsider their decision in the light of the fact that they have already promulgated that rules that the only punishment that I can get is a maximum of ×2 of reprimand. Ganun lamang po. Ngayon, kung hindi pa ako mananalo dyan, nabasa ko na po ang batas ng United Nations sa Human Rights, sa Committee on Human Rights. Pwede ako magreklamo ron at marami na pong reklamo na sa iba't ibang parte mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagreklamo sila at nagkaroon ng magandang resulta. Kaya po, never lose hope ako. Kung ganito siguro ang kapalaran ko, laging nagsasimula, laging talo, laging bugbog, kagaya nito, nuisance ako, bugbog na naman. So anyway, tinatawanan ko lang naman yan. So, sinasabi ko lang yan, I'm taking pout about it. Sinasabi ko, disbar na nga, nuisance pa. Oh, yan. Yan lang. So, pero at least alam na ng mga nakikinig dito ko lang sinabi ang katotohanan. In that view, Engineer Toto, ang maliwanag kasi dito, nakipaglaban ka para sa tama at napakahirap talaga makipaglaban para sa tama. Yung sinasabi ng COMELEC na ang Senado daw ay dapat sacred at dapat ay hindi naglolokohan, mga kababayan, tingnan nyo na lang kung ano yung nangyayari doon, kung sino yung nandun. Kayo na magdesisyon kung hindi ba nakakatawan yung current state ng Senado at nakakatakbo pa yung mga may kaso, yung mga nakulong na dati, yung mga wala naman talagang alam pero nandun. So, yun yung tanong natin. Well, anyway, Engineer Toto, ano yung next steps mo dito, di ba? Nuisance ka, may letter ka. Ano yung mga susunod na hakbang at ano yung maitutulong ng ating mga kababayan para maikampanya, madepensahan ang iyong pagkandidato sa Senado at masama ka sa balota?
Okay, ganito lamang, dasal lamang ang hinihingi natin sa ating mga supporters. At ang sa akin naman po, ang gagawin ko po, pagkatapos ito nag-usap na tayo, ay magpahinga lang ako sandali at gagawin ko na ang sagot ko sa kinaso laban sa akin ng Law Department ng COMELEC. At sasagutin ko kung paano ko in-explain kanina at gagamitin ko rin yung mga suggested answers ni Ka-Insurrecto na malayo sa pinupunto ng batas ang kanilang ginagamit na rason. At pangalawa, wala po nakalista sa batas na kung disbarred ka ay bawal ka na tumakbong pagka-senador. So, siguro narinig nyo naman na napakalayo ng rason nila, and at the same time, to make a statement, a strong statement, sabihin ko na political statement, I will file a disbarment case against these 4 persons sa COMELEC na pumirma. Next is, I will draft an impeachment complaint laban dito kay George Erwin Garcia. Kasi siya nangako na bubuksan ang baluta diyan sa ang presinto sa napili ng TN Trio na pabuksan para maikumpara yung ballot boxes na nabuksan, ang resulta niya ikumpara sa Smartmatic result para magkalaman kung talagang may pandaraya na nangyari o pandaya na nangyari noong nakaraang halalan noong May 9, 2022. So yan po, nag-usap na rin kami sa ating isang pang mga supporter, grupo ng TN Trio, na sila ni retired General Eliseo Rio. So yan po ang aking gagawin para dito. At rest assured, in the same manner na ganun din ang assessment ni Attorney Insurrecto, malayo yung kaso. Just, kumbaga, ang nangyari lang dito, pinending muna ng COMELEC ang pangalan ko na ilagay, magkatabi sana kami ni David D. Angelo. Pero kaya dahil may kaso pa ako, inantay mo na, kaya tinawag nila, kung mapansin mo, partial official list ng mga tatakbong senador. So inaasahan ko yan sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga ating subscribers na nagdadasal para sa atin, at there is nothing that can move mountain except that faith that it can even come from a mustard seed. It will power us up to conquer the world. Ganun lamang po masasabi ko dyan. Kasamang Dave. Sang-ayon ako doon kasi talaga namang nakita ko yung gaano katindi yung pagnanais mo makapaglingkod sa ating bayan. At sabi ko nga, dapat kung may madedeklarang nuisance, pasensya na mga kaibigan ha. Kasi kung may madedeklarang nuisance, dapat ang unang madeklarang nuisance, si Apollo Kibuloy, ewan ko ba? Hindi, ito, sabi mismo ng anak ko ha, sabi sa akin, Dave, ba't pinapayagan ng bansa natin yung ganon? Parang ito yung pinakamalaking scam sa ating bansa. Ako naman sabi nun. Kasi di ba, nakakulong and everything, non-bailable pa. Well, sa batas naman, nakalagay daw, hanggat hindi final judgment, pwede tumakbo. Kaya lang, di ba, yun yung mockery, di ba? Di ba, parang, dapat yun yung mga hindi. Tapos yung isa pa, yung, sabi mo, sabihin natin na may dalawang bagong ayaw ko ikumpara tayo sa kanya. Kasi kahit tayo parehong kalbo. Ayan. Di hamak naman na mas matino tayo kaysa sa kanya, di ba? Ito mga matinong bato tayo, gano'n na kasimple lang yan. Di ba? Tayo kumikilang, di ba? Gano'n talaga. So, what kababayan natin, bukod sa mayroon ka bang pa-press conference, mayroon bang mobilization na ino-organize na pwedeng tumulong yung ating mga kababayan o sumuporta sa laban mo? So, ngayon, kung sino man siguro ang mga bakante, kung malapit kayo bukas, ay mayroong mga alas 12, siguro alas 11, may pagtitipon doon mga kasama natin, Dave, sa harap ng COMELEC, sa Plaza Roma. So, ang pag-usapan doon, maliban sa raffle ng ating Bunyog Party List, pakipag-raffle doon, para malaman kung anong numero ng ating partido sa party list. At the same time, marami ding ibang mga pupunta ron. So, kasabay din doon, kami naman, kasama ko ng mga grupo ng TN Trio na naghahangad na mapabuksan sa COMELEC yung pangako nila ng mga baluta na dapat buksan para maikumpara na sa Smartmatic na resulta at para matapos na rin usapin kung talo kami kung talagang nagka-match. Kung ano ang bilang ng boto doon sa Santo Tomas na mga baluta ay
pareho sa Smartmatic na resulta, talo kami. Pero bakit ayaw nila buksan kung talagang nagsasabi sila ng katotohanan? So, yan lamang po. Bukas, no, kung sino man ang bakante, Bukas, you can go there until 2 p.m. So, magkita-kita sa Plaza kami doon. Roma, sa tapat Colex po ng Suliman, Comelec. tsaka ibang pa mga kabunyog natin, nandun din. Let us storm the Comelec and express to them so that they can see the fight of justice in our faces. Kasi ang kailangan natin ngayon ay quality fight. Hindi natin kailangan ng quantity. Anin mong dami ng tao kung wala naman, puro naman duwag. So yan po, inanunsyo ko lang kung sino ang lalapit doon. Mas maganda at makipagsalamuha kayo sa amin at doon nyo makita palalo kung gaano kami kasinsiro sa aming mga sinasabi. At least, kung dyan lang sana susukatin, ang katotohanan ko ikaw genuine o dalisay na tatakbong pagkasenador, sobra-sobra kami doon. So ngayon, hindi pa nila mapapatunayan, isa sa argumento ko, wala naman kayo pinusintang ebidensya para sabihin nyo na wala akong dalisay na intention para tumakbo na pagkasenador. Oh. Ang sabi kasi daw, pag daw dalawa kayo ni Batong na-elect doon, magkakaroon daw ng confusion. So, pagkatula tayo, baka sabihin, ano yun? Sa tingin ko, selate ng mga kalbo. Ayan. Isa lang, pagdating sa confusion, kasi nakasaad sa batas, confusion by reason of having the same names. No, ngayon, bakit dalawa ang tulpo? Dapat ang isang tulpo nuisance. Di ba? Pareho naman sila kapilido. Wala namang sinabi na isa lang dapat, dalawa lang dapat yung kalbo, di ba? Oo. Wala. So, anyway, I'm proud. Ito, Engineer Toto, so maliwanag bukas mga kasama, mga kaboses, kung may time po kayo, alauna, no? Alas 12, actually may assembly na, hanggang alas 2 po yan sa Plaza Roma, dyan po sa tapat ng Comelec, no? Meron tayo mobilization, Depend Toto. Yan, at kasabay po nun, meron din mobilization itong TNT3. Actually, Engineer Toto, no, isa sa, sumama ako dyan, nakapirma ang ako personally, dun sa petisyon ng TN3 para dun sa pagbubukas ng balota na kasamang Green Party of the Philippines. At yan din yung dahilan kung bakit sinusulong ko sa aking plataforma itong green blockchain in governance para gamitin itong teknolohiya na may transparency compared dito sa ginagamit na teknolohiyang nagagalaw at na-edit ng tao. Kaya nagkakadayaan kasi merong human intervention at napakahalaga ng eleksyon, dapat protektahan, dapat hindi tayo nadadaya, di ba? Alam mo, sa atin din ang sikat ng araw Alam mo, Dave, pag sinag ng araw bukas, pag sikat ng araw, tututok sa ating ulo, mas lalong liliwanag ang mundo. Ayan, maraming salamat, Engineer Toto Kausing. Hindi na kita papatagalin kasi alam ko kailangan mo rin magpahinga. You have a long day ahead tomorrow and hopefully tomorrow magkita tayo doon. At paghandaan mo din yung alam ko na malalagpasan na natin kasi ito hindi mo lang ito problema, no? Magkasama tayo sa Bunyog, problema natin ito, magkasama tayo, tandem tayo at sasamahan kita for sure ng buong Bunyog, pagkakaisa ng buong sambayan ng Pilipino. Palakpakan natin. Future Senator, Engineer Toto Kausing. Ayan si final David message sa mga versus kababayan natin. Ang final message ko lang, no? Final message ko lang ay masaya po kami, ako, si Dave Angelo, at ipaglalaban namin na sa bayan ito. Kung maluklok man kami, napakalaking swerte ng Pilipinas kasi nagkakaroon kayo for the first time ng totoong senador. Ang isa lang mensahe ko nito sa mga lahat ng ibang tumatakbong senador, paulit-ulit na lang kayo. Wala namang nangyayari sa bayan natin. Kaya kami naman. Yan lamang po aking mensahe at maka-assure kayo na kami ay totoo makipaglaban. Hindi po ako nuisance. Ganun lamang po. Maraming salamat, Future Senator Engineer Toto Kausing. Good luck and pagpahinga ka muna ng konti, i-relax mo yung isip mo para bukas o kaya maya-maya meron kang bagong lakas ng pag-iisip at loob. Thank you. Salamat. Bye-bye. Salamat.
Ayan mga kaibigan, nakasama natin ngayong gabi, maliwanag na maliwanag. Suportahan natin, patuloy nating idepensa, no, ang kasama natin. Alam ko makakapaglingkod para sa mamamayang Pilipino, Engineer Toto Causing, no, future senator. I-claim na natin 'yan mga kaibigan, ha. Palakpakan natin. No, at siyempre bukas inuulit ko sa mga kababayan natin na nagigisa, naniniwala na hindi nuisance at sama-sama po nating idepensa si Kabunyog, Engineer Toto Bunyog Causing. Ayan po, alas 12 hanggang alas 2 po yan ng hapon, dyan po sa Plaza Roma, sa tapat ng Comelec. Magsama-sama po tayo mga kaibigan. Mabuhay, Bunyog! At bago ko po kayo pakawalan mga kaibigan, iniimbitahan ko rin po kayo, yan, sa Martes, ha? Sa Martes po ay magkakaroon naman ng usapang, ayaw ko yung kasama ko pero wala akong magagawa, di ba? Tanggalin ko nga yung caption. Ayan. Na tinatawag na usapang pambayan. Ayan, wala akong magawa kasi kasama ko siya. Kasama natin si Congressman Rodante Marcoleta at kasama inyong lingkod para sa weekly forum candidates for 2025 elections, capital Christian leadership, and one vote, boto sagrado. Ayan. In conjunction with CCL's 57th anniversary. Yan po ay sa October 22, 2024, 7 a.m. to 11 a.m. Room 108, University Hotel, UP Diliman, Quezon City. Imbitado po kayong lahat. Pwede po kayong magpunta doon. Siyempre, meron po yung breakfast, 300 pesos lang naman. Yan po ay tulong natin doon sa organisasyon na ito na naghahanap, nagsusulong ng mga leader na para sa bayan, maka-Diyos, maka-tao, maka-bansa, at higit sa lahat, mga kalikasan. Ako, sigurado ko na pasok ako doon. Yung kasabay ko, hindi ko sigurado. Isa lang naman masasabi ko kasi nagkasama kami ni Congressman Marcoleta nung senatorial forum ng CNN at ang sabi niya pagod na daw siya tumakbo, hindi na daw niya kaya. Pero ngayon tumatakbo siya uli. Good luck. Okay, good luck Congressman Marcoleta. At sana maging maayos naman, civil naman ako. Pero interesting itong ano na to, itong forum na to, ha. So punta po kayo mga kaibigan. Yan po ay sa Martes, sa October 22. At syempre, sa hapon ng Martes, abangan nyo ang Boses ng Kalikasan dyan naman sa Vantage Point Media. Ayan. Ayan, at kasama ko ngayon dito si Blush. Hello, Blush. Kamusta ka naman? Ayan, yung ating Octopet. Hindi mo nakapagdala ng Octopet nung nakaraan, no? Ayan, si Blush. Hello, Blush. Hello, kamusta kayo? Hello. Ayan, sa camera. Hello. Yan, mga pang-anti-stress namin ito. Dahil pala marigaluhan si Engineer Toto ng isang ganito. Inigaluhan ko si Engineer ng isang ganito. Engineer, regaluhan kita ng ganito para pag stress ka, pipisil-pisilin mo lang. Pag may kinagagalitan ka, baliktarin mo lang na ganyan, no? Para hindi mo na maaway. Ayan, no? Babaliktarin mo lang, tapos pakita mo sa kanya. At least, di ba, safe, no? Hindi mo masusod sa mga problema ng mga ano yan, parang taktikan. Ayan mga kaibigan, muli, maraming pong salamat sa pagtutok sa The Angelo Speaks na dapat ay ito yung Miyerkules, pero birthday ko kasi kahapon, ha? Kung mga gusto pang tumulong sa atin, sa ating kampanya, ayan po nasa baba, pwede kayo magbigay para GCash Paymaya 0998-883-0735 at pwede rin po kayong mag-donate, ayan, maging kaboses, ayan. Scan nyo lang po yung QR code para mag-subscribe sa ating Facebook page. Yan po ay 55 pesos lang naman. Nakatulong na po kayo sa ating kampanya. O kaya mag-donate yan, scan nyo rin yung QR code sa inyong screen via PayPal. Magandang gabi mga kaibigan. At hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa The Angelo Speaks. Ingat po kayo palagi. Ayan, meron pa nag-chat. Basta natin, good night. Sabi ni, good night po, Brad Idol. Ay, ganda gabi sa'yo, Brad Idol. At sabi naman ni PPL Matet, good evening, future Senators Toto Causing. Kaya natin to and David De Angelo.
Basahin mo na ito. Sabi ni Brad Idol, nasa likod mo lang kami, Kabunyog, Toto Kausing, kaya natin ito. Yes. Sabi naman ni Estelita Jose Salvar, huwag mawalan ng lakas ng loob, Doc. Ang ginawa mo'y para sa buong Pilipinas. Salamat. Okay. Saludo, Attorney Toto Kausing, kaya natin. You're still a lawyer before the eyes of man and God. God bless. Ayan, Salamat. Tuloy ang laban ng bayan ng mga matitinong senador ng bayan para sa kinabukasan. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, kaboses at kakalikasan, David D'Angelo, para sa D'Angelo Speaks. Hanggang sa muling pagkirulos ng ating landas. Padayon, kalikasan. Okay. Bunyog! So, ayan po yung joint vlogging namin ni Juan, ni D'Angelo Speaks. Pero ang pangalan niya po si Angelo. So, ayan po no, ang si Angelo, kasama ko po siya sa Bunyog. Dalawa kami po kandidato ng Bunyog pagkakaisa party para sa pagkasenador. So at least siguro narinig nyo na ngayon kung anong totoong istorya sa akin. Okay? So Jimmy Bay Biyahe, Alexa Brax, Ana Jerica Lonstedt, Alexa Brax TV, salamat pro. Si Braxy, si Ruben de la Cruz. So ito Braxy po, yan po yung channel ko. Sige, Alexa Brax TV. Sige, ilalike ko na ngayon ng yung bubuksan ko na ngayon ng Alexa Brax TV. Buksan ko, Alexa Brax TV. Ayun. Sige, magsasubscribe ako sa ngayon. Nag-subscribe na ako, Braxy. Kailan parami ka pa na subscribers, ha? Ikakampanya natin lagi ang mo para dumami, para mga subscribers ko mag-subscribe din sa iyo. So, Super Mamsi, maraming salamat. Si June Baldonado, si Rus Cruz, at Naimbang Rabim, sa mga Kabalen, Maya Pabingi, sa mga Pangasilense, Masanto Silabi, si Ruben de la Cruz, Mila Anino, Delia Laurente, Katiponero, AR, si Braxy, si Siputin, Enrique Kilanita, tapos Cristita Pilarida, Siputin, sino pa, Katiponero, AR, si Jamie Boy Bahe, Jess M, Siputin, tapos si Danilo Sumandal, si Ruben de la Cruz, si Cristita Pilarda, sino pa, Jamie Boy Bahe, Emilda Talaugon, Armando Abilla, lagi mo kasing binabara si Kumilik, binabanatan. Wala tayong magagawa. Talaga dapat na mabanatan. Anyway, if that is our fate, let us accept it. Mas natanggap ko ba, kamatayan ng nanay ko, okay lang. Lira Asya Iscalona. So, tapos si Cristita Pilarada, si Rodalia Baling Huoy Bagbagen, tapos Katiponero, Marilo Fabian, Jerry De Jesus, Rolando, tapos Jess M, si Ma'am Shi, Marilo Fabian, Ferdinand San Juan, Erwin Varela, road to 66 subscribers, malapit-lapit na. JL Comendas, Jeremy Boy Bahe, Praxi, Katiponero, Cristita Pilarada, Angelito Fajardo, tapos Emilio Talaogon, Ramunso Guapito, Edgar Lianes, Panoy Pichanco, Josie Gilido Quillope, Guillermo Catubay del Mundo, tapos Angie, sino pa? Declaro, All Walks of Life Vlogs, okay, si Andy, okay, si Declaro, Denise Ambos Cristina, Jigger Yarte, Crisita Vicente Ibonia, sino pa, si Joseph Nesterni Valdez, Cristita Villarda, Jamie Boy Bahe, si Abit Rapi, Tito Abit, tila po may gumagalaw na hadlangan ang pagtakbo mo nyo. Sana matukoy nyo ang karakter na yon. Opo. At Bibino Bitul, Rizalina Ansero, Declaro, Gary Ismen Gavino,
JV Boybahe, si Manuel Tribio, si Robinson Flores, Felix Cabalquinto, si Ferdinand San Juan, Rockney Santiago, Verilla Ta Hainos, Laban Lang, Caroger, Gilbert Canyo Kakilala, Itud, so J. Emmanuel Paras, Cristita Pilarda, Nya, Emmanuel Eranes sa Romblon, so Domingo Ligario, Papa Jom, taga Tanawan. So hanggang dyan lang muna, no? At maraming po salamat po sa inyong lahat. Si Castor Norumbaba, no? Evelyn Alikaway. Tapos hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po, ha? Mr. George Erwin Garcia. Abangan mo ang paghiganti ng katarungan.